Ang pelikula ay nagsisimula sa kaguluhan sa lungsod ng Guilford. Sa kalagitnaan ng gabi, isang magkasintahan ang tumatakbo dahil hinahabol sila ng isang grupo ng nakakatakot na mga vampira. Sa kanilang pagtakas, napilitan silang magtago sa isang hindi kilalang bahay at agad nilang nilock ang pinto. Ngunit sa loob, naroon na ang maraming zombies na handang kumain ng kanilang utak. Biglang lumipat ang eksena 2 araw bago ang pangyayaring ito sa lungsod ng Guilford. Makikita ang pangkaraniwang eksena sa Guilford High School. May mga patakaran sa lungsod kung paano maaaring mamuhay ng mapayapa ang mga tao, vampira, at zombies nang hindi nasasaktan ang isa't isa. Ang mga zombies, kapag lumalabas sa kanilang lungga, ay kailangang magsuot ng kwelyong may kuryente na magbibigay ng shock sa kanila kung susubukan nilang umatake sa tao. Samantala, ang mga vampira naman ay may supply ng nakabalot na sariwang dugo na mabibili sa mga supermarket sa lungsod upang hindi na sila mangailangan pang umatake. Dahil dito, nagiging ligtas ang mga tao at naiiwasan ang kaguluhan. Sa school hallway, may isang binatilyo na nagngangalang Doug na nagkukwento sa matalik niyang kaibigan tungkol sa babaeng gusto niya, si Lorelai. Samantala, ipinapakita rin ang isang dalaga na nag-aayos ng sarili sa harap ng salamin, si Petra. Bigla siyang nagulat nang dumating ang isang vampira na nagngangalang Milan, na agad siyang nilandi. Matagal nang hinahangaan ni Petra si Milan kaya hindi siya nag-atubiling tanggapin ang imbitasyon nito sa isang vampire party mamayang gabi. Pagkatapos noon, ipinakilala naman ang isang binatilyong nagngangalang Ned, ang pinakamatalino sa kanilang paaralan. Isa siyang tao na madalas na binubuli ng mga vampira sa eskwelahan. Sa kabila ng lahat, normal ang takbo ng kanilang paaralan. Ang mga zombies at tao ay nakapila sa cafeteria habang ang mga vampira at tao naman ay magkakasamang nag-uusap sa isang mesa. Sa gitna ng kanilang school routine, biglang nabunggo si Ned ni Milan, dahilan upang matambas siya. Ipinakita nito ang kanyang pagkadismaya at kahihiyan sa pagiging kapatid ni Ned. Samantala, si Doug, na isa ring baseball athlete, ay nasa gitna ng kanilang ensayo para sa paparating na torneo. Siya ang pitcher, habang ang batter naman ay si Chaz, ang kuya ni Ned at kasintahan ni Lorelai, ang babaeng gusto ni Doug. Bago pa maitapon ni Doug ang bola, sinubukan siyang asarin ni Chaz, sinasabing wala siyang karapatang magkagusto kay Lorelai. Dahil sa matinding emosyon, buong puwersang inihagis ni Doug ang bola patungo sa ulo ni Chaz. Tumama ito ng malakas, dahilan upang magkapasa ang mukha ni Chaz at bumagsak siya sa lupa. Pagsapit ng gabi, magkakasamang naghapunan sina Chaz, Ned, at ang kanilang mga magulang. Malungkot ang kanilang ama nang makita ang kalagayan ni Chaz, lalo na nang malamang kailangang isuot nito ang isang aparato sa mukha sa loob ng 2 taon, kaya hindi na siya makakapaglaro bilang atleta. Palaging ipinagmamalaki ng kanilang ama si Chaz bilang isang mahusay na manlalaro, samantalang si Ned, na mahusay sa akademiko, ay hindi man lang nabibigyan ng papuri at madalas na binabaliwala. Umabot na sa sukdulan ang pasensya ni Ned nang sabihin ng kanyang ama na maaaring wala ng pang-tuition para sa kanya dahil gagamitin ang pera sa pagpapagamot ni Chaz. Dahil dito, nakipagtalo siya sa kanyang ama at tuluyang umalis ng bahay. Sa ibang lugar, isang engranding party ng mga vampira ang nagaganap. Sa loob ng isang sasakyan, masayang naglalambingan sina Petra at Milan. Dito, tinukso at hinikayat ni Milan si Petra na hayaan siyang kagatin siya upang maging isang vampira. Dahil sa matatamis na pananalita ni Milan, napapayag si Petra at tinanggap ang kanyang kapalaran bilang isang vampira magpakailanman. Samantala, ipinakita ang isang malaking pader na may nakasulat na babala, panganib ng kamatayan. Sa likod nito, naroon ang isang espesyal na lugar para sa mga zombies na walang suot na kwelyo. Sa harap ng pader, makikitang balisa at lubos na nalulungkot si Ned. Pakiramdam niya, wala siyang halaga sa kanyang ama. Sa gitna ng kanyang depresyon, napansin niyang tahimik at payapang namumuhay ang mga zombie sa loob ng kanilang komunidad. Dahil sa labis na pagkadismaya, kusa niyang inilapit ang kanyang paa upang kagatin ng isang zombie. Tanda ng kanyang desisyon na maging isa na rin sa kanila. Hindi nagtagal, tuluyan nang naging zombie si Ned at sumama sa kanilang pamilya. Kasabay nito, sabay-sabay silang kumain ng kanilang pagkain. Ngunit bigla siyang napaatras nang makita ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Hindi inaasahan, isang napakalaking UFO ang lumitaw at nakita ng lahat ng taga Guilford. Nagkaroon ng matinding gulo sa lungsod mula sa gabing iyon hanggang sa sumunod na araw. Lahat ng grupo ay nagsagawa ng emergency meeting dahil sa kanilang matinding takot sa pagdating ng UFO. Dahil dito, napagdesisyonan ng 2 grupo na maglabanan. Samantala, sa kampo ng mga zombie, isang pagpupulong din ang isinagawa. Ngunit hindi ito dahil sa UFO, kundi dahil hindi dumating ang supply ng hilaw na utak na nagsisilbi nilang pagkain. Dito, sumali si Ned sa usapan. Kahit isa na siyang zombie, hindi agad nawala ang kanyang talino. Sinulsalan niya ang mga zombie na wala nang pakialam ang ibang nilalang sa kanila. Dahil sa kanyang pananalita, tuluyan niyang napaniwala ang mga zombie na lumabas sa kanilang lugar at maghimagsik. Sa puntong ito, halatang may
may kinikimkim pang galit si Ned sa kanyang ama at sa mga tao na palaging bumabaliwala sa kanya. At sa huli, ang tatlong grupo, mga tao, mga vampira, at mga zombie, ay handa ng maglabanan. Pagsapit ng gabi, nagsimula na silang magpatayan. Samantala, sina Doug at Lorelai ay masayang magkasama nang biglang umatake ang mga vampira. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ng isang lalaking may kakayahang pumatay ng maraming vampira ng mag-isa. Labis ang kanilang pasasalamat sa kanya. Ngunit habang ipinagyayabang ng lalaki ang kanyang husay at pagsasanay, biglang sumugod ang isang grupo ng zombies at sabay-sabay siyang kinain. Nakapagtatakang kahit kinakain na siya ng buhay, patuloy pa rin siyang nagkukwento tungkol sa kanyang pagiging magaling. Walang sinayang na oras sina Doug at Lorelai, agad silang tumakbo upang iligtas ang kanilang sarili. At dito na bumalik ang eksena sa simula ng pelikula. Naroon na ang maraming zombies na nagkukumpulan. Akala nila ay tapos na ang kanilang problema, ngunit biglang nabasag ang pinto, nakapasok ang mga vampira. Lalong lumala ang labanan sa loob ng bahay, hanggang sa isang nakakagimbal na pangyayari ang naganap. Nakagat si Lorelai ni Petra, na ngayoy isa ng vampira. Narito, kinailangang lumaban ni Doug upang iligtas ang sarili mula sa pagsalakay ng mga vampira at zombie. Kasama niya sa iisang silid sina Petra at Ned, ngunit biglang bumalik ang mga alien. Sa pagkakataong ito, bumaba ang kanilang hukbo at sinimulang hulihin ang sinumang makita, at agad na pinapatay ang mga ito. Sa matinding takot, napaatras sina Petra at Ned habang si Doug naman ay napansin ang paligid. Naalala niyang dati siyang nagpa-practice ng piano sa bahay na iyon at alam niyang may basement doon na maaaring pagtaguan. Agad nilang pinasok ang basement upang makaiwas sa mga alien at nagpalipad sila ng gabi roon. Habang nasa loob, nag-usap sila at nagkasundong magtulungan upang mabuhay at makatakas sa mga alien na nagtatangkang burahin ang lahat ng tao sa lungsod. Kinabukasan, sinubukan nilang lumabas upang maghanap ng pagkain habang iniiwasan ang mga alien. Sa kanilang paglalakbay, unti-unting nagkagustuhan sina Doug at Petra dahil sa mga sitwasyong napagdaanan nila ng magkasama. Ngunit habang nasa gitna ng lungsod, bigla silang nakasalubong ng mga alien. Katulad ng iba, agad silang binalot ng kakaibang enerhiya at tuluyang naglaho. Dito natuklasan ang isang bagong katotohanan, hindi pala pinapatay ng mga alien ang mga tao, kundi inililipat sila sa isang napakalaking warehouse ng supermarket. Sa loob nito, ang tatlong lahi, mga vampira, zombie, at tao, ay pinaghiwa-hiwalay ng mga pader upang hindi na sila magpatayan. Habang nasa loob, biglang hinarang si Petra ni Milan, na uhaw sa sariwang dugo. Samantala, habang naglalakad si Ned, biglang may tumawag sa kanya, isang zombie na hindi niya inaasahan. Laking gulat niya nang malaman na ang zombie palang ito ay ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na si Chaz, na tuluyan ng naging zombie matapos ang unang labanan. Pinatawad niya ang mga ito at niyakap silang dalawa. Sa kabilang banda, matagumpay namang muling nakita ni Doug ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng kanilang sandaling kasiyahan, napagtanto nilang kailangang makahanap ng paraan upang makatakas mula sa pader na itinayo ng mga alien. Sinubukan ni Doug na kumbansihin ang lahat upang magkaisa at hindi nasayang ang kanyang pagsisikap. Sama-sama silang nagtrabaho at matagumpay na napabagsak ang harang upang makalaya. Matapos makaalis, nagtungo sila sa isang pabrika na tila hindi kailanman napinsala ng mga alien. Pagpasok nila sa loob, natagpuan nila ang isang napakalaking silid. Hindi nagtagal, dumating din ang mga alien sa pabrika. Napansin nila ang isang malaking pool na naglalaman ng mga kemikal at iba pang sangkap sa paggawa ng ribs. Habang pinagmamasdan ito, unti-unting lumabas ang tunay na anyo ng mga alien. Hindi sila nakakatakot na nilalang, kundi maliliit at kumikinang na blobs. Sa isang iglap, sabay-sabay nilang nailangoy ang pool na nagresulta sa isang matinding reaksyong kemikal. Ang mga maliit na alien ay mabilis na lumaki at naging higanteng alien na agad namang umatake sa mga residente. Marami ang natapon at nasakan, kabilang na si Petra, na tumilapon sa isang ammonia tank. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak, nagkalat ang ammonia at hindi sinasadyang nataman ang isang alien. Laking gulat ng lahat nang makita nilang natutunaw ang alien dahil sa kemikal. Napagtanto ito ni Doug, kaya agad niyang inutusan ang iba pang residente na gamitin ang hose upang i-spray ang ammonia sa alien. Unti-unting nawala ng lakas ang halimaw, dahilan upang magkaroon ng pag-asa ang lahat. Sa gitna ng laban, nakita ni Doug na inaatake si Petra ni Milan, na puno pa rin ng galit dahil sa ginawa niya rito. Hindi nagdalawang isip si Doug na tulungan si Petra, kaya agad niyang sinugod si Milan. Eksaktong kabilugan ng buwan ng mga sandaling iyon, at sa ilalim ng liwanag nito, biglang nagbago ang kanyang katawan, lumabas ang kanyang tunay na anyo bilang isang werewolf. Sa malayo, narinig ng kanyang mga magulang ang kanyang alulong at labis silang natuwa dahil sa wakas, dumaan na sa kanyang unang pagbabagong anyo si Doug. Muling nagharap si Doug at Milan, ngunit sa pagkakataong ito, naging patas na ang laban. Sa wakas, nagawang talunin ni Doug si Milan hanggang sa tuluyan itong masaksak at mamatay. Samantala, patuloy namang hinahabol ng mga residente ang
higanteng alien. Dahil sa walang tigil na pagsaboy ng ammonia, napilitan itong bumalik sa kanyang maliit na anyo. Biglang bumalik ang higanteng UFO at sinipsip ang natitirang alien pabalik sa loob ng barko. Ngunit bago tuluyang umalis, sinubukan ng alien na maghulog ng isang napakalakas na bomba, isang makabagong explosive na kasinlaki lamang ng baseball, ngunit kayang burahin ang buong lungsod. Mabilis na kumilos si Ned, na nasa unahan ng karamihan, at nahuli ang bomba bago pa ito bumagsak sa lupa. Walang oras para mag-atubili, tinapon niya ito kay Doug. Dahil sanay si Doug sa pagbato at mayroon siyang lakas ng isang werewolf, na ihagis niya ito ng sobrang lakas pabalik sa UFO. Sa isang nakakabinging pagsabog, sumabog ang UFO at tuluyang naglaho ang mga alien. Makalipas ang ilang araw, bumalik na sa normal ang lungsod at ang paaralan. Sa katunayan, mas naging payapa pa ito kaysa dati. At doon nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.